Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 2, talatang 11 hanggang 23. Ito po ang sinasabi. Ngunit nang patay na si Herodes, narito isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa Ehipto sa isang panaginip. Sinabi niya, "Umangon ka at dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at pumaroon kayo sa lupain ng Israel, sapagkat patay na silang naghahangad sa buhay ng bata." Bumangon siya at dinala ang bata at ang ina nito at dumating sa lupain ng Israel. Si Archelaus ang naghahari sa Judea bilang kapalit ng kanyang amang si Herodes. Nang mabalitaan ito ni Jose, natakot siyang pumunta roon. Sa isang panaginip, binigyan siya ng Diyos ng babala. Umalis siya patungo sa mga dako ng Galilea. Siya ay dumating at tumira sa isang lungsod na tinatawag na Nazaret. Sa ganito natupad ang sinabi ng mga propeta, siya ay tatawaging taga Nazaret. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin, pasalamatan sa lahat ng ginawa ninyo sa amin. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Maraming salamat sa magandang umaga, magandang araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang kami, o Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong itinalaas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at ilayo sa anumang kapahamakan. Patuloy mo silang pagalingin sa mga karamdamang kanilang taglay, Panginoon. Abutin mo ang kanilang mga lakas o ang kanilang mga katawan upang manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin din nilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Katulad na lamang ng isang lindol doon sa Japan na umabot ng 8.8, Panginoon, ang lakas. At ito naman ngayon ay mga pagbabanta ng mga tsunami, Panginoon. Lord, ingatan mo ang mga anak mo na nasa malapit sa mga karagatan, sa baybayin ng karagatan. Kung sakali man, O Diyos, na magkaroon ng mga kalamidad katulad ng tidal wave, ikaw, O Diyos, ang mag-protect sa mga anak mong naroon sa mga malapit sa karagatan, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang aming Diyos na siyang aming tagapagligtas sa lahat ng uri ng kalamidad na aming nararanasan. Ikaw, Diyos, ang magbangon sa lahat ng mga nangyayari
sa aming kapaligiran, Panginoon. Tulungan mo po ang mga anak mong ito na hindi sila mapahamak, Panginoon. Amin ang inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pagpasok, sa kanilang pagbiyahe, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, mga pagsubok sa buhay. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan. Kung lalong-lalo na kung sila, O Diyos, ay nagmamaniho ng mga sasakyan, Panginoon. Amin ay inilalapit sa inyo ang mga nagtatrabaho, mga drivers, Panginoon, na naghahanap buhay sa lansangan. Lalo ang mga drivers ng taxi, ng jeep, mga grab drivers, Panginoon, mga riders, Panginoon, na patuloy na naghahanap buhay ng marangal. Tulungan mo po sila. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Bagkus proteksyonan mo sila sa mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa bawat isa upang makanilang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga masa buhay. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, sila po ay bayani ng aming bansa, Panginoon. Kaya dalangin ko, O Diyos, na ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay patuloy na makapaghanap buhay na maayos sa ibang bansa. Naghirap sila, O Diyos, nagtiis dahil malayo sila sa kanilang pamilya upang ang kanilang pamilya ay mabigyan nila ng magandang buhay, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko, pag-iingat mo sa kanila. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan, mga matatanda, ang mga senior citizen, super senior, Panginoon, na sila po'y ingatan mo sa mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, proteksyonan, upang hindi sila magkaroon ng karamdaman, Panginoon. Tulungan mo sila yung mga mahihina na, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan, O Lord. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nag-migrate na, Panginoon, sa ibang bansa. Nasa Canada, sa USA, sa Europe, sa New Zealand, at sa buong mundo, Panginoon. Sila po'y ingatan mo. Naway gamitin mo sila bilang iyong mga anak. Magliwanag ang kanilang mga buhay upang makita ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na maibahagi ang mga salita mo, Panginoon, upang marami din ang maliligtas sa panahon ng iyong pagbabalik. Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay, ang pamagat po, mga kaibigan, ay The Return to Nazareth. No? The Return to Nazareth. Ang pagbabalik sa Nazareth, pagkatapos ng pamamalagi ng pamilya sa Egypt, ay mayroong makabuluhang mga punto ng pagmumuni-muni para sa mga Kristiyano. Itinatampok nito ang kapakumbabaan ni Jesus, ang katuparan ng hula, at ang di inaasahang paraan ng paggawa ng Diyos. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtanggap kahit nasa harap ng pagtanggi. Ang kababaang loob at accessibility, isipin ng isang mundo kung saan inuuna ng lahat ang iba, kung saan ang pansariling interes ay hindi inuuna. Isang magandang kaisipan ito, ngunit sa realidad, nabubuhay tayo sa isang kultura na madalas na ipinagdiriwang ang kapangyarihan,
katayuan at personal na tagumpay kaysa kababaang loob. Mula sa social media hanggang sa lugar ng trabaho, malinaw ang mensahe, unahin mo ang sarili mo. Ngunit sa kalooban, alam nating may mali, di ba? May mali. Hinahanap natin ang mga tunay na relasyon, mas malalim na layunin at isang buhay na tunay na sumasalamin sa kung ano ang nilikha tayo para dito. Ang ating nararamdaman, pangangailangan ay mapahalagahan at respetuhin. Ngunit ang ating tunay na mga pangangailangan ay yakapin ang kababaang loob na nagdadala ng tunay na kasiyahan at pagkakaisa sa ating mga relasyon. Itinuturo ng Biblia na ang kababaang loob, mga kaibigan, ay hindi kahinaan, no? Hindi kahinaan, kundi lakas na nasa ilalim ng pagkontrol sa sarili. Hindi ito pag-iisip ng mas mababa tungkol sa iyong sarili, kundi pag-iisip para sa iba at hindi ang iyong sarili. Ayon sa Pilipos 2, talatang 5 hanggang 8, ipinapakita ng Apostol Pablo na si Jesucristo bilang ang pinakahuling halimbawa ng kababaang loob. Sumulat siya sa isang simbahan na nahihirapan sa pagkakabahabahagi at makasariling ambisyon. Hinihimok ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na tanggapin ang parihong kaisipan tulad ni Kristo, isang minarkahan ng tunay na kababaang loob. Ang Nazaret, mga kaibigan, ay isang maliit at medyo maliit na bayan, ay kung saan ginugol ni Jesus ang kanyang mga taon sa pagbuo, no? Binibigyang diin nito ang kababaang loob ni Jesus at ang kanyang pagkakilanlan sa mga karaniwang tao na ginagawa siyang madaling marating ng lahat, anuman ang katayuan sa lipunan. Ang katuparan ng propesiya na at ito'y ang pagbabalik sa Nazaret at ang kasunod na titulong Nazarene ay nakikita bilang katuparan ng mga propesiya tungkol sa mapagpakumbabang pinagmulan at pagkakilanlan ng Mesiyas sa mga marginalized, no? Sa mga marginalized. Ayon sa Isaiah 40, talatang 3, isang tinig ng isang tumatawag. Sa ilang ay ihanda mo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin mo sa disyerto ang isang lansangan para sa ating Diyos. Ayon naman sa Lucas 3, talatang 4, ito po ang katuparan ng mga propesiya. Gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaias, isang tinig ng isang tumatawag sa ilang. Ihanda mo ang daan para sa Panginoon. Gumawa ka ng mga matuwid na landas para sa Kanya. Ito po ay banal na providence at plano ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagpili ng Diyos sa Nazaret, isang hindi inaasahang lugar, ay nagbibigay diin na ang kanyang mga paraan ay hindi palaging ating mga paraan. At na siya ay maaaring gumawa sa pamagitan ng tila ba ordinaryong mga
pangyayari. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon para sa atin. Maraming mga talata sa Biblia ang nagsasalita tungkol sa paglalaan at plano ng Diyos para sa mga mananampalataya. Sinasabi ng Jeremias, Kabanata 20, talatang 11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad ka at hindi ipahamak. Mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. At sa Pilipos, Kabanata 4, talatang 13, ay binibigyan diin na sa pamagitan ni Kristo, magagawa ng mga mananampalataya ang lahat ng bagay na itinatampok ang makapangyarihang presensya ng Diyos. Karagdagan pa, tinitiyak ng Roma 8:28 na ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng may layuning plano ang Diyos para sa mga mananampalataya. Pinatutunayan ito na ang Diyos ay may mabuting layunin para sa kanilang buhay, kabilang ang kasaganaan, pag-asa at hinaharap sa kabila ng kasalukuyang mga panahon o kalalagayan. Binibigyan din ng talatang ito ang lakas ng empowerment na nagmumula sa pagiging konektado kay Kristo. Iminumungkahi nito na ang mga mananampalataya ay maaaring harapin ang anumang hamon o gawain sa kaniyang suporta. Ang pagtitiis at pananampalataya ay isang bahagi para sa mga mananampalataya. Ang pangtanggi na hinarap ni Jesus sa Nazaret, maging ang kanyang sariling komunidad, ay binibigyan din ang pangangailangan ng mga mananampalataya na magtiyaga sa kanilang pananampalataya at pagsaksi kahit na humaharap sa pagsalungat o pagdududa. Ang Nazaret ay nagsilbing backdrop para sa pagpapalaki kay Jesus, kung saan siya ay lumago sa karunungan at tangkad na inihanda siya para sa kanyang pampublikong ministeryo. Ang kwento ni Jesus sa Nazaret ay nagpapakita na ang mensahe ng Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao. No? Para sa lahat ng tao. Anuman ang pinagmulan o lokasyon. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway ito'y maging gabay sa aming buhay, sa aming pangaraw-araw na gawain o pangaraw-araw na buhay, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita at ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan. Tulungan mo sila sa lahat ng kanilang ginagawa upang hindi sila mahirapan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.